Hi, good evening. So, ayun nga, ano nga bang kaibahan ng trabaho ko sa Saudi Arabia at dito sa Hong Kong as domestic helper? Ang unang-unang kaibahan is dito may alaga akong binabantayan, inaalagaan. May bata akong dapat kalingain. Sa Saudi is wala. So, more on andun, bahay, linis, luto, ganyan. Tapos, pangalawa, dito medyo malaya. Dito kasi bukod sa bahay, luto, linis, ganyan. Buti nga wala silang car. Uh, nag, yung bata alagain. Kailangan mo yan sunduin sa school. Dito nagmamarket pa ako. Tapos ako pa mag-iisip ng lulutuin. Magre-request yung amo ko. Ako mag-iisip lahat ng mga ingredients noon. Ima-market ko yun within that day. Tapos hapon luto. Hindi sila nagla-lunch dito, hindi sila nagbe-breakfast. Pero yung bata, wala pang gising hanggang bago matulog. Sa akin, ako lahat. Tapos sa Saudi is walang ganun. Siyempre wala akong alaga. Tapos, sa Saudi naman is hapunan lang, more on, tsaka tanghalian. Kasi ang almusal is si madam nagluluto sa asawa niya. Sa mga anak niya. Kay baba pala dati ako. Tapos yung kape lang, ayun lang. Ang kaibahan din is dito, malaya ka, nakakalabas ka. Ayun nga, nakapag-market sa Saudi. Yung iba halos bawal, diba? Hanggang ako nga dun, magtapon lang ng basura eh. Tapos kung makapunta man ng bakalan, ng mga tindahan, kasama ko yung amo kong babae kasi bawal nga ako mapag-isa. Tapos, kaibahan din ng trabaho ko is dito 16 hours straight yun na. Oo, pwede kang umupo, mag-cellphone konti. Pero hindi ka mababakante kasi may binabantayan kang bata. Kesa dun sa Saudi na pagkalinis mo ng buong bahay, pwede ka na umupo, pupupo ka sa kwarto mo, mag-cellphone ka dyan. Wala kang babantayang titig-tignan na bata. Pero kapag may bisita, tapos kapag gabi, tapos na sila kumain, wala ka nang asikasuhin. Pagkatapos mo magluto, ay maghugas ng plato, akit ka na sa kwarto mo. Kapag di sila nag-dinner doon, mas maaga yung pahinga mo. Dito hindi. Kahit hindi sila mag-dinner dito, kasama doon sa labas. Nung magdi-dinner, nung kayo sa party kasi may kasama kang ang bata. Tapos, sobrang ayun, doon ako sa mga ganung bagay na ninibago. Kaya nung mga unang linggo ko dito, naiisip ko talaga, balik na lang ako sa dati kong amo. O kaya, apply na lang ako sa iba, sa Saudi pa rin. Kasi namimiss ko nga yung mga tulala moments ko doon. Yung mga lutang moments ko doon, mga hayahay moments ko doon. Pero, ang kagandahan din kasi sa Hong Kong is may day off ka. Kung hindi ka man pag day off yun, bayad yun. Tapos dito, may karapatan kang umayaw na sa kontrata. Tapos, pwede rin yung amo mo mag-terminate sa'yo. Pwede ikaw mag-terminate, mag-break ng contract or mag-terminate sa amo mo. Ganun. Tapos dito, hindi ka basta-basta matataniman na, ay, nagnakaw to, so ganyan-ganyan. Hindi basta-basta ganun. May maano ang batas dito. Kesa sa Saudi, pwede ka talaga nilang i-frame up. Diba? Tapos doon ng mga among batas talaga sa bahay. Dito may mga susundin kang schedule, may mga imimit kang standard. At ang batas dito ay batas talaga. Kahit amo ka pa o katulong ka, pantay-pantay. Okay? Tapos, ano pa ba? Kung saan ang mas okay, parehas okay. Dito okay dito kasi ang laki ng sahod. Sulit yung pagod mo. May kalayaan ka pati. Diba? Nagsisimba nga ako. 2 day off ko pa lang pero nandun ako lagi sa church. Tapos, dito, marami kang makikilala Pinay, ganyan. Paglabas mo, refresh yung utak mo.
makakalimutan mo saglit yung problema, lalo pag may nakausap ka sa daan na bago lang din o kaya matagal na papalakasin loob mo. Pero huwag ka masyadong magtiwala, ingat-ingat, diba? Sa Saudi, nakakabaong dun, sobrang lungkot. Siyempre wala kang ibang masyadong makakausap. Kung meron mo ibang lahi din, makakatulong na ibang lahi, o kung Pinay man, parehas din naman kayong may mga pinagdadaanan ba. Kaya kung dito, susuko ka sa trabaho, sa hirap ng trabaho. Sa Saudi, minsan susuko ka dun sa anxiety, depression, ganyan, kasi malungkot talaga. At kung papapiliin ako is kung saan ko gusto, kung saan ako gusto ko sana dun sa dati kong amo. Wala pa naman kasi ako nagsaray sa iba eh. Pero dito kasi bago lang din naman ako. Pero ngayon, ang ko is mas matimbang pa rin sa akin yung sa dati kong amo kasi nga hayahay ako doon kasi maliit yung sahod. Tapos dito is malaki yung sahod pero malaki din yung pagod. Pero okay lang yun, diba? Trabaho ang pinunta natin. Kaya naman, kaya sa kaya. Diba? Tiyagaan lang. Meron nga dyan, mas mahirap pa yung dinadanas. Kaya, tuloy ko na lang tong journey na to. At, wala. No choice eh. Nag-apply ako dito eh. Nananahimik ako dun sa bahay. Nag-apply ako dito. Ginulo ko yung buhay nila. Ayan, hinard ako. Wala akong choice. Kung di tapusin to, naumpisa na to. Sabi ko nga, bahala na silang umayaw sa akin. Uuwi pa ako na may pera pag ganun nang nangyari. Pero kapag ako yung umayaw sa kanila, back to zero na naman. Pangit pa ng record, diba? Basta gawin ko na lang tingin kong tama. Kanina nga nagluto ako. Nung nakaraan, overcooked yung broccoli. Tapos kanina, medyo matigas pa. Kasi sabi sa akin, pag mga green na, okay na yun. Pag matingkad na daw yung pagka-green ng broccoli sa pagpapakulo, sa pagpa-blanch, okay na daw yun sa kanila. Di ganun ginawa ko ngayon. Ayan, matigas. Pero sabi niya, okay yung lasa, okay yung lasa, sabi niya ganun. Medyo medyo matigas pa tong broccoli, pero okay yung luto ko, magaling yung among babae. Tapos sabi niya, tsaka ang sarap nung prinito kong belly strip ng salmon, sabi niya. Pero next time daw, iserve ko ng medyo mainit-init pa. Sabi ko, sorry madam kasi inantay natin si sir, diba? Kaya reason. Pero sana huwag sila magbago, no? Pero ang sabi sa akin is after 3 months daw magbago daw to ugali ng amo ko. Lalo yung babae. Sabi sa akin ng isang Pinay nun sa school ng alaga ko. Pero bahala sila, diba? Kung ayaw nila sa akin, mas ayaw ko sa kanila. Pero so far wala pa naman. Hindi pa naman siya nagagalit. Hindi pa siya nakitang nagagalit. Sa bahay na to, parang masaya lang sila na pamilya ngayon. Parang puro pagmamahalan lang sila. Ewan ko, sana hindi ko mabigyan ng dahilan para magalit to. Dami ko ng kapalpak ang ginagawa, pero so far okay lang, sige. Next time wag mo na lang gawin ganito ganyan para iwas ulit, diba? Paalalahanan niya lang ako ng ganun. So ayun ang mga kaibahan ng Saudi at Hong Kong. Dito expect mo na yung 16 to 20 hours na trabaho, 16 to 18 ganyan. Ako 16 eh. Nung nakaraan nag 18 hours ako. Straight yun, walang pahinga. Upo lang, kakain, ganyan. Kahit nga kumakain ka na, bigla ang aalis, maalala mo, may gagawin ka doon. Ano mo yun? Pero ngayon, kasi medyo malinis na yung bahay.
naunti-unti ko na pamilyar na ako sa routine. Kaya medyo maayos ayos na kumilos. Hindi ako nag-expect na matatapos ko yung Hong Kong. Feeling ko hindi ko siya matatapos ng kontrata. Pero ano pa naman mangyari? Handa naman tayo. Handa tayo. 2 pa kidney ko eh. Baka pang business talaga yung isang kidney. Hindi, joke lang. Sana maging maayos ng lahat. At ngayon, alhamdulillah, hindi tayo ganun kapagod. At sana makayanan. Kabuti si Lord, di ako pinababayaan ni Lord. Kaya, kung ano man yung mga pagdadaanan natin, kapit lang. Matatapos din. Good night everyone at sana maayos din yung araw niyo. Bye bye.